Okay, magandang gabi sa inyo mga kapatid, mga kapamilya. Tayo po ngayon ay napakabilis ng oras. Tayo ay nasa alas 7 na at napakabilis din ng araw. Miyerkules na agad. Ano po? Tayo po ay magsisimula na. Kung kayo naman po ay merong prayer request, ay ipaki-comment lang po sa ibaba. At tayo po ay mananalangin sama-sama. Ano po? At happy midweek sa inyong lahat. Ano po? Napakabilis ng panahon. Today is already December 8 na. Ang bilis, ilang araw na lang tapos na naman ang taon. Okay, tayo po ay manalangin muna para sa ating pagsisimula. Ang maraming Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Ama, sa mga biyaya at pagpapala na inyong pinagkaloob sa amin sa loob ng kalahating sanlinggo. Sa pag-iingat niyo po sa amin, sa patuloy na pagtitiwala niyo sa amin, sa aming mga tinatangkilik, sa pahiram niyong buhay at lakas, sa patuloy niyong pagpapagaling sa amin, sa patuloy niyong paggabay sa amin sa araw-araw, sa patuloy na pagpapaalala ng inyong banal na Espiritu sa amin. At sinasamahan po kami din ng inyong mga banal na anghel. Kami po humihingi ng tawad sa aming mga kasalanang nagagawa, sa aming mga pagkukulang, Ama, sa aming mga katigasan ng ulo, sa mga pagsubok na at tukso na hindi po namin napaglalabanan. Ama, humihingi po kami ng tawad. Sana po sa gabing ito ay hiyayaan niyo po kami ng katalinuhan at ng pangunawa upang ang lahat po namin tatalakayin ay matanim sa aming puso at isipan at maging kaayon sa inyong banal na kalooban. Pagpalain naman po niyo ang mga manonood sa gabing ito. Hiyayaan naman po sila ng katalinuhan. Pagpalain naman po ang bawat sa amin, Ama. At gayon din po ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kaibigan, at ang aming mga pamilya. Salamat po sa inyo, Ama, at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, salamat po sa mga nandito na. At ngayon po ay Miyerkules na naman. May tatalakayin tayong napakahalaga. Ano po? Ito ay isang bagay na marahil karamihan sa atin ay kilala na itong tao na to. Ano po? Siya po ay sikat na tao. Maging sa ating mga Kristiyano, sa mga Muslim, kilalang kilala siya. Okay, ano po? At tatalakayin natin ang kanyang buhay ngayong araw na ito. Ito po ay mahaba-haba, pero ito po ay pagpuputol-putol natin series by series. Ano po? Tayo ay gagawa ng isang istorya na magbubuhat sa Biblia. Okay, tayo po ay magpapatuloy na ngayon. Sa gabing ito ay magpapatuloy tayo sa ating mga okay. Alam niyo po, tuwing ako ay nanonood ng TV alas 11 ng umaga mula Lunes hanggang Biyernes, ako po ay nasisiyahan na manood nitong Game Ka Na Ba? Ano po? Tuwing ako'y manonood ng Game Ka Na Ba? Ako po ay natutuwa sapagkat ako rin ay merong natututunan.
Ito po ay replay. Ito po ay ginawa nung matagal ng panahon dahil ang host dito noon ay si Edu Manzano Paano po. Ilang araw na, as palagay ko, itong replay na ito ay ginagawa dahil sa panahon yan, palagay ko, ito ay Semana Santa. Ang gagaling ng mga contestants na nagsisipag laro. Ang gagaling nila sumagot, lalo na po pagdating sa current events, sa world history, sa politics, at sa mga artista. Magaling po silang sumagot. Ako yung natutuwa sa kanila dahil matatalino sila. Pero bigla akong nalungkot nitong mga huling araw sapagkat karamihan sa kanila ay mga Kristiyano naman po. Isang araw, yung pinaka nanalo sa huling palaro ay meron siyang binigyan siya ng 3 letters ng pamulaan ng Game Ka na ba? At siya magbibigay rin ng 3 letters para sa kanyang lalaroin. Ano po. At napakaswerte niya dahil ang kanyang naging category ay popular names in the Bible, King James Version. Ano po. Nung nakita ko yung mga letters, ako yung natuwa dahil kilala ko yung mga starting letter na mga popular names sa Biblia. Alam nyo, nakakalungkot. Ang nasagot niya, dadalawa. Sayang, dapat 1 million na yun kung siya ay pamilyar sa Biblia. Sayang. Nakakapanghinayang. Tapos ito naman pong kanina, ako yung nanghinayang din dahil books. Ay hindi. Kanina pala yung sinasabi ko, popular names ng sa Biblia. Tapos yung nakaraan naman po, books sa Bible na King James Version. Yun po sinasabi kong dadalawa lang ang nasagot niya. Nakakapanghinayang. Dapat milyonaryo siya. Yung kanina naman po, muntik na dahil ang hindi niya nahulaan ay 2. Pero kung siya'y pamilyar sa Biblia, napakadadali. Kaya nakakalungkot dahil ang gagaling nila sa mga kabunduhan na katalinuhan, pero magagaling po sila at matatalino sila. Ngayong gabing ito, kaya ko po nasasabi ito ay kung makikita niyo po ang aking mga sinishare sa inyo ay ito po ay nagbubuhat sa Biblia. Hindi po ito'y kathang isip lang. Hindi po ito gawa-gawa lang. At sana yung mga sinishare ko sa inyo, natatanim sa inyong isipan. Para kayo ay pamilyar sa mga tao, sa lugar, sa istorya. Okay, magsisimula na po tayo. Ang tatalakayin po natin ngayon ay isang great leader. Kung nakikita niyo yung tungkod na yan sa inyong mga screen, ay palagay ko meron na kayong idea po. Ito po siya. Siya si Moises. Familiar si Moises dahil nung araw ay nagkaroon na siya ng pelikula na ginawa noong 1956, kung di po ako nagkakamali. Ang ginawang pelikula po ay The 10 Commandments. Napakagandang pelikula nito. Napakaganda at kahit sabihin mo na ito ay lumang klase ng pelikula, napakagaling ng direktor. Sa aking pagkakaalam, 2 direktor ang naghalili dito. Ito'y napakatagal ginawa. Nakinamatayan na ng unang direktor. At ang sumunod ay siya na ang nagtapos. Si Moises po ay siya ang nagsulat ng mga libro sa Lumang Tipan. Marami po siyang sinulat. Isang araw ay tatalakayin po natin yun para kayo ay familiar din sa mga librong ito. Pero tatalakayin po natin ngayon ay ang Book of Exodus. Ayan. Ang ating tatalakayin ay nasa book of sa chapter 1 ng Exodus. Ito po, babasahin ko na sa inyo at ito'y madali lamang sapagkat ito'y series by series ang gagawin natin. Okay. Ito ang mga anak na kasama niyang pumunta sa Ehipto. Anak ni Jacob. Kasama ang kanilang sambahayan. Ito po yung mga anak ni Jacob. Kung natatandaan niyo si Jacob,
Ito po yung natalakay natin nung nakaraan na kapatid ni Esau. Sino si Esau? Yung mga ngaso at si Jacob ay bahay na bahay. Sila po yung anak ni Isaac. Ano po? Yung tatay ni Isaac ay hindi pa natin natatalakay, si Abraham. So, ito po si Jacob, siya po yung nagsuot ng balat sa braso. Ano? Sa balat, sa braso at sa kanyang dibdib. At dinaya niya yung kanyang tatay at siya ay binasbasan bilang panganay. Natatandaan niyo na po siguro. Okay, ito po yung mga anak niya. Si Ruben, si Simeon, si Levi, si Judah, si Isaacar, si Zebulun, Benjamin, Dan, Neftali, Gad, Aser. Silang lahat ay 70. Ang dami ano po. Si Jose ay matagal nang nasa Ehipto noon. Paglipas ng panahon, namatay si Jose dahil sa katandaan siyempre. Ang kanyang mga kapatid at ang kanilang lahi. Namatay na po silang lahat. Okay. Tandaan niyo yung mga pangalan na yan. Ruben, Simeon. Yan po yung 12 lipi ni Israel. Okay. Ngunit mabilis ang pagdami ng mga Israelita kaya sila'y naging makapangyarihan at halos napuno nila ang buong lupain. Kaya po naging Israel ang pangalan nila dahil si Jacob ang pinalitan ng kanyang pangalan na Israel. Diretso po natin ang basa. Lumipas ang panahon at nagkaroon ang Ehipto ng ibang hari na hindi nakakilala kay Jose. Hindi niya inabutan si Jose, hindi niya nakilala. Misang tatalakayin naman natin yung buhay ni Jose. Ano po? Napakaganda yung kasaysayan ni Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, nanganganib tayo, sabi ng hari, sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumadami at lumalakas kaysa atin. Kasi po nag-i-spread na, nanganganak na natural. Yung anak ay magkakaroon ng anak. Patuloy ang kanilang pagkakarami. Kasi yun din po ang pangako kay Abraham na ang sabi ang iyong lahi ay magiging kasindami ng bituin sa langit. Ayan po ang sabi kay Abraham. Kaya yung salita ng Diyos na yon ay patuloy at patuloy na natutupad. Sabi pa rito, kailangan gumawa tayo ng paraan upang mapigil ang kanilang pagdami. Natatakot itong bagong hari na mas laluan sila ng mga Israelita. Baka salakayin tayo ng ating mga kaaway at kumampi pa sila sa mga ito. Tanyo ang isip ng hari. Advance. Iniisip niya ay negative kasi nga ang iniisip niya ay baka yung kanilang mga kaibigan na Israelita ay kumampi sa kaaway. Ang sabi pa ay, at pagkatapos ay tumakas sa ating lupain. Kasi po, yung mga Israelita noon ay alipin ng mga Ehipto. Okay. Kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Talagang sila po ay naging slave na dahil sa haring ito. Masyadong malupit. Hinahampas pagka hindi nagugustuhan ng ang ginagawa o yung kanilang paggawa, pagbabagal-bagal. Hinahampas, kaya nga sabi napakalupit. Ipinagawa ni Faraon sa mga ito ang mga lungsod ng Pitom at Rameses. Gumagawa sila ng isang siyudad, ng isang lungsod ang sabi rito. At ang sabi rito, mga lungsod na imbakan ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang inaapi ang mga ito ay lalo namang dumadami at naninirahan ang mga Israelita sa iba't ibang bayan kaya sila'y kinakatakutan ng mga Ehipto. Kung tutuusin pala, ang mga Ehiptong ito ay Ehipsyo na ito ay takot na sa kanila. Pero dahil sila ay mayaman, sila ay malakas, kaya nagtatapang-tapangan sila. At ginagawa nilang ang mga Israelita ay ina-under nila. Ang sabi rito, dahil dito, ang mga Israelita ay lalong walang
walang awang pinahihirapan ang mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa. Ito po yung tisa, ito yung parang hollow blocks na sa atin sa panahon ngayon. Ang paggawa nila ng tisa na ito ay kung inyong mapapanood sa The Ten Commandments, ito po ay tinatapak-tapakan. Putik po ito, tinatapakan. Ibang klaseng putik ito na hinahaluan nila ng dayami. Ano po? At iba't ibang mabibigat na gawain sa bukid. Ayun. Alam nyo, isa sa pinakamahirap ay gawain bukid. Ako po hindi ko naranasan mag-araro. Hindi ko naranasan magbukid. Pero nakikita ko yung mga magsasaka. Ang kanilang balat ay masyadong sunog sa araw. Ang kanilang mga paa ay talagang halata mong babad sa putik, babad sa tubig. Ang kanilang mga kamay at kanilang nangangapal. Ganyan ang ginagawa. Nung panahon ngayon, swerte nga ang mga tao ngayon. Dahil ang mga magbubukid ay moderno na. Ano po? Paano naging moderno? May traktora na tayo, may taga-ani na, may patubig na dimotor, at kung ano-ano pa. Ano po? Pero unang panahon ay hindi ganyan. Talagang mano-mano. Sabi pa rito, isang araw, ipinatawag ng paraon sina Sipra at Puwa. Talagang itong paraon na ito ay nag-iisip kung ano ang magagawa niya para sa mga Israelita na para hindi dumami. Siya kinakabahan talaga. Ang mga kumadrona, ito po yung nagpapaanak, sa English ay midwife. Hebreo, at sinabihan ng ganito. Pakinggan niyo mabuti kung sinabi ng paraon. Sa mga pagpapaanak ninyo, sa mga Hebreya, patayin ninyo kung lalaki ang sanggol. Kita nyo, pag lalaki, patayin. Inuutusan niya yung mga kumadrona. At hayaan yung mabuhay kung babae. Kasi nga naman, pag lalaki, ito po ay may tendency na lumaki at maging sundalo. Pero ang babae hindi ganoon. Ang babae talagang bahay na bahay lang. Hindi sila ganun kalakas. Ngunit dahil sa takot nila sa Diyos, ito po yung binabanggit dito, yung mga kumadrona, takot sila sa Diyos. Sa totoong Diyos, hindi sinunod ng mga kumadrona ang utos ng hari. Hindi nila pinapatay ang mga sanggol na lalaki. Ayaw nila. Takot silang pumatay. Sapagkat sabi? Sila'y takot sa Diyos. At alam nila na ito ay masama. Okay. Dahil dito pinatawag sila ng hari at tinanong, bakit hindi ninyo pinapatay ang mga sanggol na lalaking sinisilang ng mga Hebreya? Siguro nakikita ng hari na walang namamatay na lalaking sanggol. Kaya pinatawag sila. Magaling sumagot ito mga kumadrona. Mangyari po, ang sabi nila, iba ang mga Hebreya sa mga Ehipsya. Magkaiba sila. Anong pinagkakaiba? Madali po silang manganak. Ang sabi ng mga kumadrona. Kaya naisilang na ang mga sanggol pagdating namin, sagot nila. Ang magiging technique pala, pagka pinaanak ng mga kumadrona, siguro paglabas sa puwerta ay sasakalin na. Sasakalin na para mamatay o tatakpan na yung ilong. Ay dito ay ang pinapalabas nila ay pagdating nila ay nakapanganak na. Kaya hindi nila napapatay. Okay, magaling ang idea nila. Kaya patuloy na dumadami at lumalakas ang mga Israelita. Ang mga kumadrona naman ay kinalugdan ng Diyos. Natuwa ang Diyos. Kasi unang-una ay hindi nila sinunod yung masamang balak ng paraon. Ano po? Sila'y pinagkalooban niya ng sariling pamilya. Napakabuti ng Diyos sa kanila. Kaya kung tayo mga kapatid, mga kapamilya tayo ay patuloy na susunod sa Diyos, sasundin natin ang kanyang kalooban, pagpapalain tayo ng Diyos. Inuutos naman ni Faraon sa lahat ng kanyang nasasakupan na itapon sa ilog Nilo. Ito po yung ilog Nilo, ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Hebreya at hayaan namang mabuhay ang mga babae. Hindi na sa mga kumadrona iniutos na
patayin ang mga lalaking sanggol. Ano po? Masama ang kutob nitong hari, kaya siya ay ayaw niyang dumami ang mga Israelita. Okay, ganyan lamang po kaigsi ang chapter 1 ng Exodus. Pero sa susunod na biyernes at tatalakayin po natin ay yung chapter 2 ng Exodus. Kung nakikita niyo po sa inyong mga screen, marahil ay may idea na kayo kung ano ang susunod nating tatalakayin. Yung mga mahilig magbasa ng Biblia, yung mga may mahilig makinig sa Biblia, ito po ang ating tatalakayin. Ano po? Kaya mga kapatid, mga kapamilya, sa Biyernes itutuloy po natin. Medyo mahaba-haba ito. Mga hanggang ilang series ito, hanggang patatakasin na yung mga Israelita, tatawid sa dagat na pula. Tatalakayin po natin yan ng tuloy-tuloy. At para magkaroon kayo ng idea sa napakagandang istoryang ito. Ano po? At ngayon po ay dumako na humantong na tayo sa ating pagtatapos ng seryeng ito. At tayo po ay mananalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa isa na namang napakagandang istorya na ipinagkaloob sa amin. Pagpalain naman po ninyo kami at ang aming mga personal na kahilingan na sana po ay ang mga ito ay matupad kung ito po ay naaayon sa inyong magandang kalooban. Isang pang-espiritual, pang-material at pang-physical. Muli po salamat sa inyo. Tinatagabilin pa po namin sa inyo ang kalahating isang linggo at naway patnubayan niyo po kami. Ang biyaya at pagpapala nawa ng Amay sumaamin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli po, ako'y bumabati sa inyo ng Happy Midweek. Si Paring Romy ay nanonood, si Bren, si Nelson at ang kanyang pamilya. Ano po? At yung iba ay wala, hindi ko alam. Pero siguradong manonood sila sa replay ng live na ito. At muli, ay yung iba po ay pwede rin manood sa aking Facebook page, sa Brother Jesse Crisolog at sa aking YouTube account, Jesse Crisolog. At pakishare din naman po please at para ito ay maibahagi sa iba. Ano po? Muli, ang pagpapalat biyaya ng Panginoon ay sumatin nawa. Maraming salamat po.